kadawat o panalangin sa ingon sa Ginoo moingon og amen. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. God is good. Ingon diri sa Psalms 100 verse 1 to 5. Shout for joy to the Lord all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Ingon pa ko ganina, God is good. And all the time, God is good. God is good. The psalmist is saying much more than God is merciful. He's really saying that God's steadfast and loyal love causes His mercy to endure it forever. God is faithful to us even if we are not. He constantly demonstrates God's mercy and kindness after kindness. So He is worthy of our praise. Amen. 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 He is worthy of our praise. Lord, you are good. Let's lift up our hands as we all together sing worship songs. Is the Lord most worthy of praise? The city of our God, the holy place, the joy of all who Great is the Lord in holiness.
sa Southeast Asia Theological School of Missionary Sunuri on November 17, 2017. Being a disciple by the Pastor Mike Alinio, attended the clinic modular class of Pastor James Sarcos. Mga kaisuran ko, dili ato lugayon, atong sugaton sa masikang palagpakan ng atong speaking ng kahaponon, while line, kundi si Reverend Paul Sirman. Tuluan ang atong mensahe ko para katalong kahaponon. Our utmost thanksgiving to God. Masamuli, utmost. Pasabot. Pagsuntin ako sa akong apo, preparahin ko sa akong slides para sa wali. Ino siya tayo, kulang o ang imong outmost. Iyon ko, sundalan na akong spelling. Bahala sa imong una-una sa iyo. Outmost means nanghinubra. Kaya bang di mo imaginon nga di panananginan kang inaanak kadako. Nanghinubra outmost. Okay? Mauna karon nga naghimo tas pagpasalamat sa Ginoo. Manghinubra ang atong pagpasalamat sa Ginoo. Ano man? Nanghinubra ang iyang panalangin sa ato. Amen? Usahay di na ito malitok. Usahay sa atong pag-ampo di na ito malitok. Kung unsa ka maayo, kung unsa ka maghihatagon sa Ginoo. Utmost thanksgiving to God. We are blessed beyond measure because una, baptisman ta ako ang tuluhon. Pwede yung tako patol. Pero tulo lang kay baptisman ta. Naano ko repeating ko sa nasagot. Why we are blessed beyond measure? Because of God. Si Paul, na sinati niya, nakita niya, ingon siya, now to him. Ano ba wala? Ningon ba si Paul, now to her? Ningon ba siya, now to her? Ningon siya, now to him. Kisa-kisot niya doon eh. Lalaki, babae? Laki. Ang atong Diyos, lalaki ba, babae? Lalaki. Now to him, iyang giyatas, now to him. Sa ato pa, ang atong pagpasalamat, mga igsoon, ayaw itipas sa uban. Watay lain nga pagpasalamatan, kundi ang atong Ginoong Diyos. Nga sure that it is because God, He personally experienced the love of God. Paul knew it. Sa iyang experience sa iyang kinabuhi, nasayod siya. Nga kung magpasalamat magaling siya sa Ginoo, kung naaman siya pahinungdan, walain kundi ang Ginoo. Now, we must also know that everything comes from God. Amen. Sa ato pa mo ni atong una-unaon kanunan mo igsoon, useful now to Him. Huwag yung lain na kung pasidunggan kundi ang Ginoo. Tungod kay siya moo'y tinugdan sa tanan. Now, James chapter 1 verse 7. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ha? Tanawa ha? Ingon din every good and perfect gift comes from above. Unsa man nagigan ng perfect gift? Kung imong susihon ang tibok Biblia mga igsoon, asa man nato na dapat maikwentro ka ng gift na giingon din ha. Ang gift na giingon din ha, ang perfect gift, okay? Walay lain kundi kung atong evangelize mo is John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him, usang isaan,
but have eternal life. And that is the perfect gift coming from above. Muna ikihisgutan ni Pablo, ganun, kung naakailaing pasalamat, wala na yun. Kundi ang Ginoo lang tungkol kay ang iyang panalangin, ang iyang gasa, wa yo'y impurities. Pure yung kayo ang ihatag sa Ginoo sa ato nga gasa. Wala na kay laing pangayoon. Kung imo ni sama sa giyon ni Salmista David, ang Diyos ang akong magbalantay, wala na ko'y laing pangayoon pa. See? Sa ato pa kung masabtan na ito ni mga igsuon, nga ang atong source tanan sa atong panginabuhian, sa atong kinabuhi, sa tanan, atong Ginoong Diyos, nindot yung kanyang kinabuhi. Muna pinaka-kinabuhi, gagipanalangin sa Ginoo. Muna importante kay mga igsuon nga ato ning masinati. Atong masinati sa atong kinabuhi, nga ang atong pagpasalamat way lain kundi sa atong Ginoong Diyos. Okay? It is a gift of God. Ang atong kaluwasan, ngunit giingon sa Episo 2:8. Gasa sa Ginoo ang atong kaluwasan. Grasya. Unya niyon ba yan? For it is by grace you have been saved through faith. Moingon na yun sila, tungod sa akong pagtuo, pastor, mauna nga kwan. Kung tungod sa imong pagtuo, mga igsoon, wala lang ang takilansan sa cross si Kristo Jesus. Kaya pwede naman na yung tuo-tuo. Dagang kayo nagtuo, maluwas. Nga nung usap na nga pagtuo, ibisan ang pagtuo nga naa sa imo, gasa sa Diyos. Sa ato pa, huwag ato. Grasya o ang pagtuo gikan sa Ginoong Diyos. Busa, gitawag tao mga dowlims ng mga igsoon. So, basabot ang dowlims. Dawat limpyo na ta. Sa gihimo ni Kristo na sa cross. Dowlims na tayo ka. Limpyo na ang kaluwasan na atong ginawat na gikan sa Ginoo. Muna, ang unang punto, tungod sa atong Ginoong Diyos. Ikaduha, we are blessed beyond measure because God is able. Sa ato pa, bisan unsay sitwasyon sa imong kinabuhi, God is able. Mao gyud unang atong tuuhan mga igsoon. Nga bisan pag unsa may sitwasyon sa atong kinabuhi, God is able. Usahay, muna makabsa na ganit sa paglaom, may nilagay nga, uslan way nagmahal. Tungod kay naglimot siya, nga bisan pag unsay sitwasyon sa atong kinabuhi, ang atong Ginoong Diyos na ay kagahom. Pwede niyang himuon ang imong pinakadaot nga istorya sa kinabuhi nga nindot kayo. Totoo mo na dili. Mahimo sa Ginoo nga ang istorya sa imong kinabuhi bisan pirti ka pait. Paninduton sa Ginoo. Busa, kung kinsa man hindi karon nga nagtanaw nga muragwa namang ipag-asa paglao hanggang sa Ginoo nga igsoon, because God is able na siya ay kakahom sa pagluwas nato. Paul personally knew who God and what God can able to do. Muna nakikinom si Pablo tungkol kay iyang eksperyensya ang kagahom sa atong Ginoong Diyos. Whatever situation you may have, God is able. The truth is, there are so many things in life that is impossible for us to do. You know what, yun? Magtanaw na ganita, especially kung ingnan na sa doktor nga pwede ka magbuhi tulo na kabulan. Nawaha ko Ginoo. Nga naman,
ang imong silitanaw ang tulo ka bulan. Magprepara na dayon ka sa tulo ka bulan. Pero kung naatay kasinatian kung kinsa ang atong Ginoong Dios, walay rason nga mapapagdaanin atong sitwasyon sa kinabuhi. Tungod kay kung nagtuo ta, bisig gamay lang, na nagtuo ta, nataliwala nini akong sitwasyon karon, ang Ginoo na ay kagahom, nga muling kawas na ako ni ini. Iya man saan mga igsoon, bisan pa sa mga tentasyon sa kinabuhi, nga kung naa na mga nitas taliwala sa tentasyon, siya mangita pamaagi, nga kita makagawas ang nga tentasyon. Saan na sa Ginoo, na usahay maluya ta. Nga naman, mas munako ang atong problema kaysa atong Ginoo. Ginoo nila. Sakit, warta, usahay na ay mga membros pamilya na tugutan sa Ginoo nga mo'y mag-usab sa atong kasing-kasing. Usahay muaktan ng kita Diyos. Gusto na ito nga kinitawhan na mausab. Gusto na ito sa atong pinaaging kusog nga mausab tungod kay gusto na ito may tabo na. Malimot ta nga naatay Diyos nga makagagahom nga makahimo niya ng mga butangan. Nga naman, personally experience niya. Sa panahon na nagpabadlong akong anak, natural, malipay ng Diyos. Dinihi ang sugo, unya ingon siya, ayaw pagpatay, ingon rin. Ayaw pagpatay, ayaw pagpanabaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksi o bakat, tahuran nimo amaan o ginahan, o hinumangat nimong isikataw sama sa imong pag-iuwa sa imong kaugaliwan. Nitubag ang bata naman. Kining tanan natuman ko na. See? Kung sa to, balaod sa tao. Pero na ay bala sa Diyos. Ang 10 Commandments, itibay yung duha. God's law o man's law. Sa ato pa, ang balaod sa Ginoo, una, first commandment, paingon sa 10 commandment, para na sa tao. Ang isutan na sa kuwan, wala pang kumanikas, wala pang nagkapatay, wala pang kumakuan, sa ato pa, pakasunod ko siya ganyan sa langit. Pero ang importante na yung ngayon, suon, nga lisod na ito himoon, na magtanda ko sa inyo, kasi hindi ko malis Ginoo. Ipataas ang kamot. Ipataas ang kamot sa nahigugma sa Ginoo. Ang pangutan na kanunganong nahigugma sa Ginoo. Lisod magani nahigugmaon na imong silingan nga imong makita. Ang Ginoo pa kanini imong makita. Nga nang gihigugma man imong Ginoo. Sa tinuod na mga igsuon, higugma na ito ang Ginoo. Tungkol kay ang Ginoo, mao'y unang na higugma na ito. Kung tanaw niyong susihon, wa yun sa usa ka tao ang iyang gugma na ito sa Diyos. Busan niyo si Ginoong Isus, higugma ang Diyos labaw sa kanan. Sugo na. Ikaduha, to give everything to God. Imposible yun sa tao ang paghatag tanan. Pero sa Ginoo, posible. Muna, iyon sa Ginoong Isus. Sa tao, imposible. Pero sa Ginoo, posible. Nga naman, sa Pilipos 2:7, yun niya, but he implied himself by taking the form of a servant, being born in a likeness of men. Sa ato pa, gihawas ni Ginoong Hesus ang iyang katungod. Isip usa ka Dios nga tuaw ta ko naglingkod sa trono tapad sa akong amahan. Pero gihukasan niya, gihawas niya ang tanan niyang katungod. Isip usa ka Dios og nagpakatao ang atong Ginoo. Mo na dili mahimo sa tao mga igsoon. Dili mahimo sa tao ang paghatag niya ngadto tanan sa Dios. Bisan gani kapanood na lang sa simbahan,
sad to say, kaya kung kita tanan mga igsoon muhatag tanan sa Ginoo, manghinubra yun ang kwarta sa atong simbahan. Amen? Manghinubra. Bisan sa BCP, kung ang tanan mga kasimbahanan muhatag iya para sa Ginoo, ihungit ka tos BCP, hindi ko maglisod ng community. Now, gihinas Pastor Glenn, at imanda ng pliti ninyo sa atong neda, kaya wala na pamiliti. Muna mga igsoon, kung ato nang ihatag ang tanan, pero dili na ito mahimo. Nga naman, wala na, sapagkat tayo ay tao lamang mo. Nga naman, nagdibilisya ani, tungkol kay wag yun mutuhog ang gugma sa Ginoo sa atong tigo. Kaya kung tinuhod pa, nga nituhog ang gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi, bisan pag di ka pangayuan, muhatag ka, tinuhod hindi. Bisan pag di ka sultihan, mahugusig ka. Nga naman, tawatan na, di ba? Tawatan ni. Okay, tanawa na ko ng mga litawag ka, niya ang babay, padili-dili ko. Dan, ako yung dili ko ana eh. Tawatan na nagigang, ginito, kinigang, ginito, ana. Napapugos-pugos mo ba? Pupugos-pugos. Nga pagtanong, pila ko na yun na, tagsakali mo, api na lang na. Padili-dili ko mo daw, di ay. Kaya naman pugos, kita kung kita nahibugma. Ikatulong, ang imposible na himuon sa tao, ang posible na himuon sa Diyos, to humble down before God. Ang pagyugbo at tubangan sa Ginoo. Okay? Imposible yun sa tao, pero posible sa Ginoo. Ang atong Ginoong Diyos, Pilipos 2:8. And when He was living as a man, He humbled Himself. Nagpakabos ang atong Ginoong Diyos sa niya. Nagpakatao siya. He humbled Himself and was fully obedient to God, even when that cost His death on a cross. Muna, pangutana, unsa kay makapakdang sa imo sa imong pagpangalagad sa Ginoo? Aw, Pastor, kung ang akong anak, kung ang akong asawa, mo ipatyon, aron, mundang ko sa pagpangalagad, mundang iko. Talawas ni Jesus, Igsoon, even when that cost His death on a cross, bisan pa nag-atubang si Ginoong Jesus sa kamatayon, wa siya mo maliman, kundi i-humble down before God. Nga naman, una kung hindi ganyan, hindi mo pwede nga duphan ang kaluwasan na nag-imong tapad doon. Ang Ginoong Diyos ang magkahimuan na. Kaya ta mismo, giluwas lang sa Ginoong Diyos. Okay? Episo 2:8, doon may klaro kayo, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is a gift from God, not by works, so that no one can boast. Aron makapanghinambo o pasigal po na to. Sa ato pa, we are blessed. We are blessed beyond measure because of God. We are blessed beyond measure because God is able. Okay? And then we are blessed beyond measure because God can do more than we expect. Kabantay mo, kanang mga dugay na nato pag-ampo ba? Unya tubagon sa Ginoo. Unsay imong bation? Unsay imong bation mga igsoon? Ambak-ambak yung kaskalipay, ba? Mag-ambak-ambak kaskalipay, yay, gitubag yung Ginoo. May gitubag yung grabe ko kayo Ginoo. Ngano kayo mga? Una sa tanan, ngano naglukso-lukso ka? Ngano man, nagtuho ka, nga di nakatubagon. Mga manirason, imposible na yung kung natubagon sa Ginoo, pero gitubag ko sa Ginoo. Muna naglukso-lukso kalipay. Una mga igsoon, God can do and He is able to do immeasurably. Dili mo masukod. Dili ka maka-expect. Okay? Now, kung sa may mga butang na
pwede mahimo sa Ginoo na more than what we imagine. Oftentimes, okay, the moment we become saved, it doesn't stop there. Sa diha nga, guna-guna okay na, luwas na to, sa kalayo sa no? Pero ang kaluwasan sa Ginoo, wala mundang niya. Nga naman, kung atong basihan ang pulong sa Ginoo, ikaduhang Korinto 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Sa ato pa, kanang niya, the new is here, adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, naay nga panghitabo, nga giusap ta sa Ginoo. Amen? Giusap ang atong kinabuhi, gi-transform ang atong kinabuhi, nga dili ka maka-imagine mga igsoon. And also, again, it doesn't stop there. Walang muundang diha ang Ginoo. Nga naman, in 2 Corinthians chapter 3:18, yun siya, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory. Sa ato pa, sa diya na atong nasinati ang kaluwasan nato diya sa Ginoo, wala mo undang diha ang Ginoo. Nagpadayon na sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Hantod makikatubang tanan mga igsoon. Punay nindot kayo. Di ka maka-imagine. You know what? I tell you, ano ba kayo mo maka-imagine? Personal story sa atong kinabuhi. 12 anyos, nagsugod ako priso. 14 anyos ko, nakapatay na ko. Unya, that's all history. Fast forward. Nilaya ko sa akong katapusan kapag priso, 2000. Mga imposible kay mga butang, Nobel recommended, reclusion perpetua, ang ako mga naapa ko'y 17-21 nga sentensya, kung yan na ako rin karoon sa inyong matubangan. Ngano ka na mga igsoon? Ngano ka? Ako, naglibo ka na ito. Mayo. Di man ni amigo ni Robin Padilla. Pero sa niya, ang napriso po si Robin, una man napriso si Robin sa ako. Illegal possession of firearms and deadly ammunition. Kunya, pila itong accounts na ako ang dakdak sa kuwan, hingnan ako sa sekretary kay nakalink mo dito sa sekretary ko nga, ma'am, kung saan kayo posible murag ko ang gini pastor, murag ko ang gini sir, DCCT 21 DCCT 21 yung kasagaran ang daktok ni judge 17 to 21 years in imprisonment. Pero paggawas, una, madagdakan ang akong sentensya ni gawas ang pagpalaya kang Robin. 6 years na sentensya nila sa Robin. Sa iyang disiplinyo mga sentensya. I-review. Usa katong na atong panahon nga disiplinyo na-review. Hasta ako na-review ko, 7 ka bulan nilaya ko. 7 ka bulan. And 7 is a God number. Ha? 7 is a God number. Nilaya ko upit sa 20. Ang bunggo sige pagyaw-yaw upit sa 21. Kinsa man ni ang handler aning Paul Julio Silmar nga usa ka piniliso, nakita nito sa usapis. Kinsa may handler aning tawhana, kinsa may general nga nagkapot aning tawhana nga piniliso man ta, pero naay nakakita info na to tuwas Davao. See? Ingana ang akong kalaki mga kunyagsuon. Kanihan to. Bisan ko piniliso, magkagawas ko sa prisuhan.
So, dili lisod sa ako ang mapriso. Kung imo kong prisohon, ay huwag na problema. Kaya pagkabirmis, anak, pwede mo kong uli. Pwede ko uli. Ingana ang akong koneksyon na niya po sa ako. Kung akong tanawon ang akong kaugalingon, now, ayaw po din nakatanan na po na kaso na ha. Usara yun, kanang kidnapping, duha na kidnapping o rape, wala ko nahimuha ng school. Wala ko nahimuha. Pero kidnapping na ha. Kidnapping. So, ingana ang akong kinabuhi, na kung magbulakbay ko sa akong kinabuhi, imposible na yung pumaluwas. Mautong pag iyon ako sa pastor, mga patyo na nga pag bago pa ko ako nigawas basuhan. Year 2002, iyon ba akong isip? Nakurat ko, kaya pag-uling na ko, kadlaon na ko, pag-abri sa puntahan, ni-smile man akong asawa. Ano siya pinitabo dito na balaya? Imbis ingnan mo, ganong limulit pa ka! Ganong! I expected na dito. Ipo ka rin, huwag ginidrama ron. Ito mo, pag-abri. Uy, diyaman ka. Ano yun? Pag-trindutan kayo sa asawa. Dayon. Kung ako na silang gibiyaan, ako na silang giabandon, nabrihan ko sa portahan, ingon siya nga, gusto ka kape? Timplahan ka kape. Gitimplahan ko kape. Bukutan kayo ng masawa. Nga, una kakukuhan, pamahaw sa. Yung mga bata, yung magiging ang pamahaw. Tulong ang mga bata. Pamahaw sa. Pamahaw niya. Nga, pahuway na ko. Pahuway na ko. Kapoy kayo ko. Nga naman, wak ko tugpa-tugpa. Usa na kasi mana. So, nitugpa ko. Tugpa. Kung yung ka na anak, ingon na yung siya nga. Ha? Dili na suyo itong ako. Dili na yun. Kaya bisa ka mo, nanlano ng siya mo. Wala ilipin to. Okay. Ang kanyang to, ingon sila, ayaw pagamit kung siya mo, hindi ka katulog. O di ko mo gamit kung siya mo, di ko katulog. Muna mo gamit ko, o makatulog ko. Kanang gusto na ko matulog, kadlawon na ko, mga 2 kasimana, 1 kasimana, ating gusto ko pahulay na. Ibuko na ko ng daghang kang siya mo. Suyop na ko anak. Hindi pa ko kasangko nito sa tumoy. Tulog ko. Pag mata ko na, mangita na po, kaya di ko kabakod, di ko kasya mo. Di ko kakape, di ko kasya mo. Di ko kaligo, di ko kasya mo. Di ko kalakaw, di ko kasya mo. Di ko makalakaw, uwa ko daladalang siya mo. Mo na akong kinabuhi ng Isoon. Pero milagro ang gibuhat sa Ginoo. Nga naman, giwagtang niya, iyon na nga mga kauban, grabe kayo. Si Clarence o iyang anak si Tawi, barkada man eh. Congressman sa Cagayan de Oro itong bagong ipatay. Si Tawi, nagbalik-balik ko rehab. Sa panahon na pastor ko, gibay mo studihan ako si Tawi. Sige, ako balik-balik sa rehab. Iyon siya, o sa may sikrito ni mo, pulgan mo ako sa rehab. See? Muna, kung ang Ginoo mo'y atong sangigan ng Diyos, pwede siyang makahimo sa dagko kayong mga butang sa atong kinabuhi. Amen. Kung sa ang hagit karong kahaponon mga Igsoon, kung unsa may sitwasyon sa inyong kinabuhi, tuuhi nga ang Diyos na ay kagahom, na ay kapag kagahom sa pag-usab sa atong kinabuhi. Wala gid ko maningkamot sa akong kaugalingon. Ang Ginoo mo nagpahinuna sa ako. Wa gid ko magdamgo mahimo kong pastor. Mapastor ba ka daw nga? Mapastor na? Unya mahimo pag yung national executive director? Ay na mahimo na. Bunjobi na. Ako, ganit 2,000 medyo nanunulan ko na, pero ako sa ganit. Nagko kayo ba, lahong kayo ba? Lahong kayo. Taas na niyo.
Mao na hinsuran ako sa diha nga nisimba ko sa Friendship Baptist Church. Kana gikan ko simbahan na. Iyan ang akong isura. Sa ato pa, salin ko sa sulong sa kalimutan ang ihapot ko simbahan. Nga dito gusto mo tungod kay Baptist lagi, nangamon ko pangita o tiktak. Kaya, dito gusto kayo kay dako, pag taas pag yung kayo, dako, bahala na rin. Basta po yun pang Baptist. Baptist, ano ba sila na? Baptist yan yung musibahan. Bantay ka, ano nang itang yung tiktak, yung islakon, naluag ka, isa ko, puno ko na yung tinuag ka, murang yung hangin ng musibahan. Pero tiktak. Pero, tanawa yung sa Ginoo, nahugot na rin akong barong. I tell you, my son, I tell you, God had done these things to us. Iyang itubutan ng mga butanga ng Igsoon. Nga naman, as living witnesses of God's goodness. O naging siya. We are reflecting Christ through gratefulness and purposeful living. O na ikatuyuan sa Ginoo sa Igsoon. That's why, dili ka mo unang og pagpasalamat. Dili ka mo unang og tugyan sa Ginoo. Dili ka mo unang og surrender sa Ginoo sa matag adlaw na itong kinabuhi. Ug ang Ginoo magapamuhat sa tanang butang na dili nimo mahimong tukaron sa imong hunahuna. Kaya ang atong kinabuhi usabon gyud diha sa Ginoo. Napamutan na karon, ang ayan ba pasalamatan ng Ginoo? Yes, amen. Ang ayan pasalamatan ng atong buhay ng Diyos. Pagkaputan. Ginoo, salamat sa imong pagkamaayo. Salamat tungod kay sa tanang butang, ikaw mo ay tinugdan ini. Sa mga maayong butang, kung bisan pa nga ng Ginoong Diyos sa mga butang na hindi na mo ma-imagine na nahitabo sa mga kinabuhi. Gitugutan mo Ginoong Diyos aron ma-display ang imong milagro na pag-imuhon sa butang sa kinabuhi. And I do believe, Lord, na sa mga kaigsuunan din ni karon ang ilang sitwasyon sama ni ini na naay mga hunahuna nga nasa kalisod, naa sa hunahuna nga naa sa balapian, naay problema sa relasyon, naay problema sa mga anak, sa panimalay. Apan Ginoong Diyos, diha ka nimo na imposible. Mahimo nimo ang dagko kayong mga butang na milagro ang mahimo sa among kinabuhi. Usa Ginoong Diyos, tabangi kami balaan na espiritu na magpahinumdum ka na mo kanunay sa pag-surrender niya kanimo aron mahinabo ang imong mga plano sa tagsa-tagsa ng kinabuhi. Imo lamang ang tanindungo, himaya kadungganan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Salamat nga di ka nagkulang, you are able. Salamat Ginoo nga imong pasinati kanamo ang imong pagkamaayo, ang imong pagka-Dios, ug ang imong gugma kanamo Ginoo. Bisan dili kami ang ngayan ni kumaon, pero salamat Ginoo. Nagibuk-buk ang mga panalangin ngari kanamo tungod kay nahigugma ka. Salamat ining